Good day everyone. We are Group 3 and today ipepresent namin ang liham na isinulat ni Dr. Ceresal para kay Marcelo H. Del Pilar noong June 22, 1889. Tatalakayin namin yung background, yung nilalaman at kung ano ang kahalagaan nito sa kasaysayan ng Pilipinas. For introduction, ang liham na ito ay sinulat ni Rizal habang siya ay nasa Paris, France. Sa mga panahong ito, maraming mga Pilipino ang nasa Europa para ipaglaban ang bansa nila laban sa mga Espanyol. Isa na si Del Pilar sa mga pangunahing kasama ni Rizal sa kilusang propaganda. Sa liham na ito, makikita natin kung paano sila nag-uusap tungkol sa kanilang advokasya, lalo na sa payagang La Solidaridad na ginagamit nila para ipahayag ang kanilang mga ideya. Ang sinulatan ni Jose Rizal ay si Marcelo H. del Pilar na kilala rin na Claribel. Siya ay isang kilalang manunulat, mamamahayag at leader ng kilusang propaganda na lumaban para sa karapatan at reforma para sa mga Pilipino noong panahon ng pananakop ng mga Kastila. Isa rin siya sa mga pangunahing tao sa pahayagang La Solidaridad, kung saan ipinapahayag nila ang mga hinaing at adhikain ng mga Pilipino. Dahil magkapareho sila ng layunin ni Rizal na ipaglaban ang kalayaan at karapatan ng bansa, madalas silang magpalitan ng liham tungkol sa kalagayan ng Pilipinas at sa kanilang kilusan. Para sa katanungan na ano ang katangian nung bumasa? Ang katangian ni Marcelo H. del Pilar ay una, ay matapang. Dahil sa sulat ni Rizal na "Leave out the pseudonyms from now on, it is necessary that we start another policy, the policy of courage and genuine solidarity." Noong unang panahon ng Kastila, mapanganib ang hayagang pagpuna sa pamahalaan ng mga prayle. Maraming Pilipino ang gumagamit ng sagisag panulat upang maitago ang kanilang pagkakakilanlan at makaiwas sa posibleng panganib. Ngunit hinihikayat ni Rizal si Del Pilar at iba pang kasamahan na gamitin ang kanilang tunay na pangalan bilang simbolo ng tapang. Ibig sabihin, si Del Pilar ay isa sa mga taong handang humarap sa panganib para sa katotohanan. At ang pangalawa ay handang magsakripisyo dahil sa sulat ni Rizal na "Whoever wants to take part in this crusade ought to have renounced beforehand life and fortune." Napakalalim ng pahayag na ito dahil ipinapakita nito ang pakikibaka para sa bayan ay hindi madali. Bilang kasamahan ni Rizal, si Del Pilar ay inilalarawan bilang isang taong may matatag na prinsipyo at handang magsakripisyo para sa kanyang pinaniniwalaan. Hindi siya lumaban para sa personal na kapakinabangan, kundi para sa kabutihan ng nakararami. Ang pagiging mapanindigan ay nangangahulugang hindi siya sumusuko kahit may banta ng paghihirap at kamatayan. At ang pangatlo ay makabayan. Dahil sa sulat ni Rizal na "And because we are fighting not for selfish reason, but for the sacred love of our country and our compatriots." Makikita rito na ang ipinaglalaban nila ay hindi para sa sariling interes, kundi para sa ikabubuti ng Pilipinas. Ang tunay na makabayan ay inuuna ang kapakanan ng bansa at ng mga mamamayan kaysa sa sariling kaginhawahan. Si Del Pilar, bilang bahagi ng kilusang propaganda, ay handang magsakripisyo upang makamit ang katarungan at kalayaan para sa mga Pilipino. Para po sa akin, ang bumasa ng liham ni Rizal ay dapat mapunuri, matapang at nakatuon sa layunin ng bayan. Sa kanyang sulat, binigyan diin ni Rizal ang kahalagahan ng katotohanan at tamang impormasyon. Kaya't ang mamabasa ay kailangang maingat sa detalye at handang itama ang mali. Higit pa rito, inaasahan na siya ay may tapang at tibay ng loob upang ipagpatuloy ang laban kahit may kritisismo, at marunong pumili kung alin ang dapat sagutin at alin ang dapat palampasin. Sa huli, ang bumasa ay hindi lamang tahimik na taga-subaybay, kundi isang makabayan
na handang makiisa at magsakripisyo para sa iisang layunin, ang kalayaan at katarungan para sa ating bansang Pilipinas. Pangatlong tanong, saan lugar siya nanggaling? Ang liham kay Marcelo H. Del Pilar ay nanggaling sa address na 10 Rue de Louvois sa Paris, at ito ay isang mahalagang saksi sa buhay ni Rizal noong panahon ng pananatili niya sa Europa. Ito ay nagsilbing tahanan ng ideya at pagsulat na may malaking ambag sa kasaysayan. Ang Paris ay kilalang lugar ng mga manunulat at revolusyonaryong ideya at nakaimpluwensya ang paligid nito kay Rizal habang siya ay naninirahan dito. Ang address na ito ay isa sa lugar kung saan nagsulat si Rizal kay Marcelo H. Del Pilar. Sa pamamagitan ng liham na ito, naibahagi ni Jose Rizal ang kanyang opinyon tungkol sa kalagayan ng Pilipinas at ang pangangailangan ng reforma sa kamay ng Espanya. Ang lugar na ito ay simbolo ng pagsisikap ng mga Pilipinong ilustrado na tumulong sa bansa kahit nasa ibang lugar kagaya na lamang ng Paris. Sa kabuuan, si Marcelo H. Del Pilar ay nakatanggap ng liham gamit ang address na 10 Rue de Louvois, Paris, na nagpapatunay na siya ay isang mahalagang kasangga at kakilala ni Rizal sa kilusang reforma. Ang sulat ni Jose Rizal ay nakatuon sa pagsulong ng kilusang propaganda at sa pagpapahusay ng kanilang layunin sa laso-realidad. Nais ni Rizal na ang pahayagan ay maging mas matatag sa pagbubunyag ng issue at sa pagtukoy sa tunay na bilang at lakas ng mga ilustradong Pilipino. Sa kanyang pananaw, kung makikita ng masa na marami ang nagtatanggol, lalakas ang kanilang loob. Binibigyan diin din niya na ang kanilang laban ay dapat nakatuon sa pagkakaroon ng mataas na moral at para sa kapakanan ng bayan, hindi para sa pansariling galit o interes. Pinakita rin sa sulat ang tiwala ni Rizal kay Marcelo at ang kanilang masiglang palitan ng ideya para sa pagbabago ng Pilipinas bilang bahagi nito. Ano nga ba ang kanyang paniniwala? Batay sa liham ni Dr. Jose Rizal na ipinadala para kay Marcelo H. Del Pilar, sa sinulat na ito, makikita ang mga ideolohiyang kanyang isinulong para sa bayan. Una, naniniwala si Marcelo H. Del Pilar sa mapayapang pakikibaka para sa reforma. Ibig sabihin, hindi agad sila gumagamit ng dahas kung hindi inuuna ang panulat at diskurso upang makamit ang pagbabago. Makikita ito sa pahayag na, "We are not revolutionaries, neither do we want blood," na nagpapakita na hindi karahasan ang kanilang unang layunin. Ikalawa, mahalaga para sa kanya ang tapang at pakikiisa ng mga Pilipino. Naniniwala siya na kung maraming mamamayan ang magkakaisa at magpapakita ng lakas loob, mas magiging epektibo ang kanilang laban. Ayon sa liham, there is nothing like example. Our compatriots will also become courageous, na nangangahulugan ang tapang ng isang ay maaring magbigay inspirasyon sa nakakarami. Ikatlo, ang kanilang ipinaglalaban ay hindi para sa pansariling interes, kundi para sa kabutihang panlahat. Ang kanilang layunin ay makamit ang katarungan at kalayaan para sa buong bansa. Makikita ito sa linya na, "We are fighting for the sacred love of our country and compatriots." Ikaapat, handa silang magsakripisyo para sa bayan. Para kay Marcelo H. Del Pilar, ang tunay na pagmamahal sa bansa ay nangangailangan ng kahandaang ibigay ang buhay at yaman kung kinakailangan. Tulad ng sinabi sa liham na, "We sacrifice everything for the common good." At panghuli, bagamat mapayapa ang kanilang layunin, naniniwala rin sila na maaaring gumamit ng lakas o dahas kung wala ng ibang paraan. Ito ay bilang pagtatanggol sa sarili at sa karapatan ng mamamayan. Ayon sa liham na, "We shall resort to force only when we have exhausted every other means." Sa kabuuan, ipinapakita ng liham na ang paniniwala ni Marcelo H. Del Pilar ay nakatuon sa mapayapang pagbabago, pagkakaisa ng mamamayan at sakripisyo para sa bayan. Ipinapakita rin ito na ang tunay na lakas ng isang bansa ay nasa nagkakaisang mamamayan na may layuning makamit ang katarungan at kalayaan. Ang liham na isinulat ni Jose Rizal para kay Marcelo H. Del Pilar noong June 22, 1889 sa Paris ay bahagi ng kanilang patuloy na komunikasyon. Ang pangunahing okasyon ng pagsulat nito ay upang tugunan ng ilang mahalagang usapin sa kanilang kilusan. Una, hiniling ni Rizal na itama ang mga pagkakamali sa kanyang artikulo na nailathala sa La Solidaridad.
Binanggit niya mismo ang mga maling paggamit ng mga salita tulad ng Orillas del Pais na dapat ay Orillas del Pasig at Expedition de Villalobos na dapat ay Expedition de Loaiza. Ay pinapakita nito kung gaano niya pinahahalagahan ang pagiging tama at maayos ng kanilang mga sulatin. Pangalawa, tinalakay rin niya ang direksyon ng kanilang kilusan. Dito binanggit niya ang tinatawag na Policy of Courage, kung saan hinikayat niya ang kanyang mga kasamahan na gamitin ang kanilang tunay na pangalan sa pagsulat, sa halip na gumamit ng pseudonym para maipakita ang kanilang paninindigan at pagkakaisa. Bilang paglilinaw, ang pseudonym ay isang peking pangalan o alias na ginagamit ng isang manunulat upang itago ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Noong panahon ng mga Kastila, karaniwan itong ginagamit upang maiwasan ang parusa o pag-uusig ng pamahalaan. Kaya naman, ang liham na ito ay hindi lang patungkol sa pagwawasto ng mga pagkakamali, kundi isang panawagan din ni Rizal para sa mas matapang at mas responsableng pakikilahok sa kilusang propaganda. Ikatlo, strategic unity. Palakasin ang pagkakaisa ng kilusan sa pamamagitan ng pagbibigay diin na ang tagumpay ay makakamit lamang sa sama-samang pagkilos ng mga Pilipinong may malasakit sa bayan. Ikaapat, vetting potential allies. Tinalakay rin ni Rizal ang pakikilahok ng ibang Pilipino tulad ni Pedro Rojas upang suriin kung sila ay tunay na makakatulong sa adhikain ng kilusan. Binibigyan diin niya na ang tagumpay ng reforma ay nakasalalay sa sama-samang pagkilos ng mga Pilipino na may tunay na malasakit sa bayan. Sa kabuuan, ang liham ay sinulat sa konteksto ng aktibong pagpaplano, koordinasyon at pagpapatibay ng kilusang reforma na may layuning isulong ang katarungan, kalayaan at nasyonalismo sa ilalim ng pamahalaang Espanyol. Bukod dito, nagsisilbi rin ang liham bilang daluyan ng pamamahala ng La Solidaridad, pagtugon sa mga kritisismo mula sa ibang publikasyon at pagtalakay sa mga susunod na hakbang ng kilusan. Para sa konklusyon, sa kabuuan, ang liham ni Jose Rizal para kay Marcelo H. del Pilar ay nagpapakita ng matibay na ugnayan ng dalawang leader sa propaganda movement at ng kanilang iisang layunin na makamit ang reforma at katarungan para sa mga Pilipino. Ipinakita sa liham ang kahalagahan ng tapang, pagkakaisa at sakripisyo bilang pundasyon ng kanilang pakikibaka. Gayon din ang paniniwala sa mapayapang paraan ng pagbabago sa pamamagitan ng panulat at diskurso. Bukod dito, nagsilbi rin itong mahalagang kasangkapan sa pagpaplano at pagpapatibay ng kanilang kilusan habang sila ay nasa ibang bansa. Sa huli, pinapatunayan ng liham na ang tunay na pagmamahal sa bayan ay nasusukat sa kahandaang magsakripisyo at makiisa para sa ikabubuti ng nakararaan.